sa Roma. Romans chapter 8. Yan. Yung tipo ay umuustad tayo at tututo tayo sa salita ng Diyos. Romans chapter 8, verse 13 na tayo natapos sa 13 13 po tayo natapos, actually hanggang 14. Pero basahin muna natin, no? Sabay-sabay natin basahin yung 12, 13, 14, hanggang 18. Pero, natapos na natin yung 12, 13, and 14. Mamaya, pupunta tayo sa 15 hanggang 18. So, sabay-sabay po natin basahin. Nakikita nyo? Mga bata, nakikita nyo? Baksan nyo, no? Okay. 1, 2, go. Kaya na, mga kapatid, may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Verse 13, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Dadapat kung sa mga magitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Okay, verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Verse 15, sapagkat hindi ninyo muling tinandaan ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkakupko na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Verse 17, at kung mga anak ay mga tagapagmana, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ng Kristo, kung gayon na, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati ng mga kasama niya. Verse 18, yung dito muna, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito'y hindi karapat-dapat na itumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen? Praise God. Sige po, balik natin ito sa verse 15. Okay, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa ating pag-uusap ngayon, sa ating pag-aaral, sa ating mga salita. Kami po ay masayang nakapag-bubulay at nakakasamba sa aming lugar na binigay sa amin para sa namin ng Diyos na buhay. Ama ng aming Panginoon Jesus, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na nananahan sa mga mananampalataya. Panginoon, salamat po pala niyo po mga kapatidan po pinapalama. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay? So ngayon po ay pag-uusapan natin itong mga konting verses na to. 15, 16, 17, 18. So apat na verse. Okay? Ayan sila, sila Sister Evelyn. Okay, praise God, no? Ang usapan natin noon na meron tayong mapipili, lalakan tayo sa laman. Ano po yung laman? Yung masasamang gawain ng tao o yung lumakan tayo sa Espiritu, yung kalooban ng Diyos. Meron tayong mapipili, hindi yung hindi, wala kang nagawa eh. Hindi mo pwede ka pumili. Lalakan ka ba? Ibig sabihin, mabubuhay ka pa sa sarili mo lang, yung gusto na laman mo, mabubuhay ka sa emosyon, sa damdamin, o mabubuhay ka sa Espiritu, yung pinapagawa ng Diyos. Okay? Natapos na natin yun, no? Ngayon, dalaman tayo dito sa verse 15. Ang akin naman dito ay ang Espiritu Santo rin ay magpapatotoo sa amin na ito. Okay, so ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo, ibig sabihin po, nagsasama
dahil dito, sumisigaw tayo, Aba, Ama. So meron daw tayong Espiritu binigay ng Diyos, yung Espiritu kasi dati patayan eh. Kaya ang tao po, meron tatlong bahagi. Ang tao. Pagkapanganak ng tao, meron siyang tatlong bahagi. Ano yung muna? Laman. Yung nakikita natin. Di ba? Yung tao, alam natin sa tao, yung nakikita natin eh. Yung pagkakilala natin sa tao, yung nakikita lang natin. Pero meron din siyang ugali eh. Di ba? Meron siyang damdamin. Yan hindi namin nakikita. Yung kanyang mga attitude. Yan naman po ay kaluluwa niya. Okay? Kanyang laman, yung nakikita, yung bibihis, yung pinapalituan, yung kumakain. Pero yung buhay nasa loob, yung kanyang kaluluwa, ito yung natutuwa, ito yung ugali niya, ito yung nalulungkot, ito yung kanyang damdamin, ito yung kanyang kaluluwa. Tapos meron pang isa, ito yung espiritu. Ang espiritu naman, kasi hindi naman tayo hayop eh. So nung gawin tayo ng Panginoon, nung ginawa tayo sa kanyang wangis, ibig sabihin na ginawa sa wangis, meron tayong espiritu. Sapat ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos po walang katawan, no? Walang form. Ang Diyos ang walang form. Ang Diyos walang form. Nagkaroon ng form ay ang anak nung siya magkaroon ng katawan tao. Pero ang Diyos, ang Holy Spirit, walang form. Pero meron siyang damdamin. Meron siyang masasabi natin kaluluwa ng Diyos. Pero wala siyang form. Ngayon kaya na nilikhaan ng Diyos ang tao na mayroong espiritu. So ito. Mababasa natin yan sa 1 Thessalonians 5:23, yung unang po din na okay na, Chloe. At saka sa Hebrews 4:12, na ang tao ay hindi lang yung nakikita natin. Ang tao ay mayroong kaluluwa, meron siyang physical, meron siyang kaluluwa. Ang kaluluwa hindi natin nakikita, meron siyang espiritu, hindi rin natin nakikita. Ngayon, pagka lahat ng tao, dahil nalahi sila ni Adan, dahil nagkasala si Adan, lahat ng tao ang espiritu ay patay. Pagkapanganak, ibig sabihin ng patay, walang relasyon sa Diyos, naputol yung relationship sa Diyos, magmula kay Adan. So pagkapanganak mo ngayon, meron kang espiritu, pero disconnected. Kumbaga sa kuryente, hindi nakatak. Kumbaga sa wifi, walang wifi. Walang connection, walang communication. Okay? So meron kang cellphone, meron kang linya, pero walang connect. Meron po tayo, meron kang espiritu, pero hindi connected sa Diyos. Okay? Ngayon, kailangan ng tao mabuhay siya spiritually. Yun ang napag-usapan natin last Sunday, yung second birth, yung ma-born again. Amen? Kailangan ma-born again ka, hindi ma-born again ng physical. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Nicodemus kailangan ka ma-born again. Tapos sabi ni Nicodemus, Panginoon, ang tanda ko na papasok pa ako muli. Siya ng nanay ko, parang ka na muli. Sabi, kailangan sa Espiritu. Sabi ng Panginoon Jesus noon, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ang panganakan ng nanay mo, pero ang ipinanganak sa Espiritu, nung mag-born again ka. Amen? So yung unang born mo, naging tao ka, ay nabubuhay ka, meron kang kaluluwa, pero yung Espiritu mo patay, kailangan ma-born again yung Espiritu mo. Paano ma-born again yung Espiritu mo? Tanggapin mo si Jesus Christ. Amen po ba? Tanggapin natin ang Panginoon Jesus. So hindi ito religion. Relationship. Kaya anong relationship? Magiging anak tayo ng Diyos. Pagka tinanggap mo si Jesus Christ, bibigyan niya karapatan maging anak ng Diyos. Ang mga sumampalataya na tumanggap kay Jesus Christ, mabubuhay ka ng Espiritu, bibigyan sila karapatan maging anak ng Diyos. Sabi ko ba? Ngayon, ang Espiritu nito, yung ating Espiritu, yung tinanggap nating Espiritu, ay hindi pagkaalipin. Nung mabuhay ang Espiritu natin, hindi sa takot o sa pagkaalipin. Ang binigyan niya ng Espiritu ay Espiritu ng pagkakupok sa English adoption. Okay? Ngayon, pagkaanak ka ng Diyos, hindi ka nabubuhay sa takot. Yes, ginagalang natin ng Diyos. Nire-respeto natin siya, pero pamali natin siya. Amen? Ama. Kaya nga sabi, sumisigaw tayo na Aba. Ama. Parang yung Aba niya, yung sabi ng Aba, Ama din yan. Yan ay Hebrew. Hindi na binago. Salitang Hebrew yan. Salita ng mga Hudyo, Aba. Kung pumunta kami sa Israel, yung mga bata, ganyan ang tawag na sa tatay na, naglalakad sa kalsada, sa naiwanan ng tatay niya, ang tawag na Aba. Hindi nyo
Christ. Noon, bago mamatay si Jesus Christ at muling mabuhay, isa lang ang anak ng Diyos. Si Jesus Christ lang. Maraming mga tao, ito yung mga creatures o nilikha ng Diyos. Pero hindi sila tuturing na anak ng Diyos. Nilikha niya ng Diyos sa siyadad. Nagkasala siya dahil. So, mga tao noon ay mga nilikha ng Diyos. Ang anak lang ng Diyos na si Jesus Christ. Ngayon, pag tinatawag mo si Jesus Christ, anak na rin ng Diyos. So, ngayon, marami ng anak ng Diyos. Una si Jesus Christ, tas lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo ay anak na ng Diyos. Okay? Yun po, no? Ngayon, ang Espiritu, ibig sabihin, hindi lang emosyon. Ang Espiritu meron ding emosyon. Tulad ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Pero ang ating Espiritu ay hindi takot. Hindi tayo binigyan ng Espiritu ng pagkatakot. Amen? Ang Espiritu binigay sa atin ay tapat. Ang Espiritu binigay sa atin ay magiging anak. Adopted tayo. Amen? Sapagkat hindi niya tayo tinanggap ng Espiritu ng pag-alipin sa katatakot, tatapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkakot na dahil hindi sumisigaw tayo, ang sumisigaw natin, Aba. Okay, so meron tayong daing. Ngayon, paano po kayo dumadaing? Bakit kayo dumadaing sa inyong ama? Ha? Naalala niyo pag kayo sa ama niyo? Kailan kayo dumadaing sa ama niyo? Pagka nangangailangan ka, no? Kasi laging dumadaing yan. Kaya, dati wala akong barilan. Dati kaya kasi pagkakailangan. Ama ko ba? Basta may bibigay ka naman, bilang tatay, bibigay mo kung kailangan niya. Halimbawa, dumating sa iyo ang anak ko, ay sabi niya, bigyan mo ako ng baril. Kaya ang anak mo, 12 anyos. Bibigyan mo? Baril, di ba? Hindi bibigyan ng baril. Ang tunay na baril, ang gagawin mo niya. Makakatay ka dyan. So, hindi lahat na hinihingi niya ay bibigay mo. Okay? So, yan po. Meron tayong, tatay din ako. Mas lalo, sabi na sa mga gospels, kung kayo masasama, ay mababait kayo sa mga anak ninyo. Kung sabi niya, ay masasama kayo, sabi kasi, inumpara tayo sa Diyos sabi, kayo masasama kayo. Kung hihingi ang anak niyo ng itlog, anong ibigay mo sabi? Bibigyan mo siya ng bato? Di ba? Yung bibigyan ng bato, kasi hihingi ng itlog eh. Sabi niya, kung hihingi siya ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng ahas? Isda, bibigyan mo siya ng ahas. So, yun ang Panginoon natin. Kung ang Diyos sabi ay, kung kayo ay masama, ay lalo mabuti natin Diyos. So, ibig sabihin po nito, total, anak na tayo ng Diyos, humingi tayo sa aking Ama, no? Tama mo ba? Sa bahay, kanino kayo humingi? Yung mga natin, no? Kanya-kanya wala pang trabaho yan, meron pang dalawang lalaki. Sa babae, sa lalaki, wala parehas na trabaho pa yung estudyante. Kung ano po mabilis dyan, may pangangailangan, ano hihingi? Ano ba, yung gusto mo, kanino siya hihingi? Sa kanyang ate? Diba? Ang ate, wala pa lang pabibigyan. Kapag nangailangan ng ate, kanino siya lalapit? Sa kanyang kapatid na gusto? Meron mong mapapala doon? Mag-aaway lang yan, di ba? Ba't ko humingi sa akin? May parehas lang tayong nag-aaral. Tayong mga anak ng Diyos, kung tinatag natin ng Panginoon, kanino tayo lalapit pag kami problema tayo? Sa Diyos. Ama, sa Diyos. Huwag tayo lalapit sa tao. Ito yung lagi namin inaaral sa GDC. Huwag tayong aasa sa tao. Bakit unang-una ayaw ng Diyos yan? Nakasumpa ka at umasa sa tao. Pangalawa, tinatanggal na ng karapatan ng Diyos. Ginagawa mong hindi ama ang ama. Halimbawa, yung dalawang anak, hindi ako pinaklasin, hindi ako pinagkakatiwalaan. Hindi sila dumadaling sa akin, samantalang kaya ko nang ibigay ang mga kailangan nila. Binipilit nila sa kanila sila gumawa ng mga kailangan nila. Hindi sila, pero may mga, wala na silang kaya. Ano mararamdaman ko? Bakit pa ako andito bilang ama ninyo? Kaya nga ako ang ama ninyo para sa akin kayo lumapit, di ba? Ang ama na ako noon. Ngayon, ang mga tao kasi, mga Kristiyano ngayon, pagka may problema, kanino tayo malapit? Kadalasan sa aking kapwa. May mga mababait na kapatid. Pero ang kapatid natin mababait, tao din yan, may mga kailangan din yan. Di ba? Mauubos din ang kanilang mga resources. At ayaw ng Diyos yan.
Ayaw ng Panginoon na umasa ka sa kapwa mo. Nakasumpa ka, sabi sa Bible. At ang mangyayari pa niyan, kukunin ng Panginoon yung pinagkakaniwalaan mo. Meron po kaming uncle. Ang ugali ko, mabait. Mabait sa ng pan. Uncle siya, uncle namin, ugali. Magaling na ugali. Tito So. Wala na ngayon. Namatay ito, 60 lang yata. Pero nung nabubuhay siya, 50, 60s, magaling na ugali. Lahat ng aming mga kamag-anak, minsan, kamag-anak na may edad, maglayo na, kaparkada lang, lumalapit lahat sa kanya. Pinagbibigyan niya, mabait siya. Lalo sa mga kaso-kaso. Nagpagawa nga siya ng bahay sa Manila, pero talagang kwarto doon para sa mga kamag-anak. May nakatira na ako doon sa mga kamag-anak namin. Kasi kapag na dati, may nakatira pa doon. Mabait siya. Ang problema po niya, yung problema niya, nung kunin siya ng Panginoon, ang daming ulit sa akin. Daming ulit po. Kasi ang nakatingin sila, isa lang. Una, ayaw ng Diyos yan. Kasi ang nagtitiwala ng tao sa tao. Sabi si Jeremiah, sumpay ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang bisig ng kanyang lakas. Sabi niya, para siyang nasa desierto. Okay? Parang ubod yan. Ubod po yan eh. At darating ang parang sabi mo, ubod siya. Yan ang tao na nagtitiwala sa tao. Amen? So dito sa GGC, noong pa man, simula pa lang ng church natin, kami ay tinutuwa namin kayo magtiwala sa Diyos. Amen? Siyempre, pagka nagtiwala ka sa Panginoon, hindi naman siya mismo bababa rito, ibibigay niya yung pera sa iyo, kailangan mo ng pera. Anong gagawin niya? Gagawin siya ng tao, kamakuha. Gagawin siya ng ikaw mismo, gagawin niya. Gagawin siya ng kumpanya, gagawin siya ng resources. Pero ang ating ultimate na pagtitiwala ay sa Diyos. Ang ating pagtingin ay sa Diyos, pero gumagamit ang Diyos ng tao. Amen? Gumagamit lang, ano lang yan, mga instrument. Pero ang Diyos ang nagpapala. Ganun ang ating maging attitude. Amen po ba? At sa ganon, hindi tayo may sumpa at hindi natin pahirapan yung mga kapwa natin. Hindi po tayo magiging pabigat sa kapwa natin. Tayo umasa sa Diyos, pagka ginamit ng Panginoon ng kapatid natin, praise God, what if next time hindi na siya gagawin ng Panginoon, gagawin ng iba, pero nakatingin ka doon sa tao. Doon sa isang tao kasi siya ay mabait eh. Okay? So yun po, ako nga sasabi ko sa inyo, wala kayong maasa sa akin. Hanggat hindi ako ginagamit ng Panginoon, hindi ako kikilos. Try ako. Tuyo ako. Isa akong pugod, wala kayong pakinabangan sa akin. Hanggat hindi ako ginagamit ng daloy ng Panginoon. Pag ginamit ako ng daloy ng Panginoon, praise God. Pero pag hindi ako ginagamit ng Panginoon, hindi ako natahanas. I will not be presumptuous, assuming na ako'y ginagamit ng Panginoon at kukunin ko yung kanyang role. Okay? At ayoko maisumpa. At ayoko rin maisumpa kayo. Amin po ba? So tayo, saan tayo sumisigaw? Dahil dito sumisigaw tayo, ano sumisigaw natin? Kuya, ate, kapatid. Anong sumisigaw natin? Aba, Ama. Hindi nga tayo sumisigaw ng Birhen Maria, San Pedro. Sino sumisigaw natin? Pagka may problema tayo, ang Diyos. Amin po ba? Yan ang ating attitude, yan ang ating ugali. Yan ang dapat ma-develop sa buhay natin. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi ng pagkatakot, pero pagiging anak. At pagka-anak tayo ng Diyos, kanina tayo lalaki. Ang Diyos ay lalaki, hindi siya babae. Lalaki tayo sa tunay ng Diyos, sa ating Ama, ang Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, isa ang Diyos at ang persona. Pag lumapit ka sa anak, good. Pag lumapit ka sa Espiritu, actually, ang mga Espiritu, hindi tayo tinuruan ng Panginoon na manalangin sa Espiritu eh. Tinuruan tayo ng Bible manalangin sa Diyos Ama, sa pangalan ng anak, tapos ang Espiritu ang mag-a-administer niya. Amen? Pero sa Diyos po rin tayo malapit. Isang Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Amen? Pero technically speaking, ang ating nilalapit ng Ama, sa pamamagitan ng anak, tapos ang Holy Spirit, ang siyang mag-a-administer, siyang kikilos ng mga pagkakagay. Okay? Maliwanag po yan, no? Sapagkat hindi ninyo ulit tinanggap ang Espiritu ng pagkakagay sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagtakot po, na dahil yung sumisigaw tayo, ano sumisigaw natin? Aba, Ama, sumigaw kayo sa akin. Ako sige siya, si Kelly, pagka yan ay sumigaw lang, alam mo na eh. Diba? Alam mo, sigaw na may sakit siya.
Alam mo yung sigaw na nagsasakit-sakitan lang siya. Okay? Tulad kanina madaling araw, sumigaw siya ay kahapon. Okay? Actually, sa sigaw, nag-text na sa mama niya. Pinamatay na akuwata na nasa chapel niyo. Kaya nga nang nilapitan natin siya, ang OA din naman. Eh, bakit kami OA? Sabi mo mamamatay ka na. Okay? So, ibig sabihin, alam mo yung ang sigaw pa lang na, di ba? Yung daing, yung hibig, yung mamalungkot sa pakikapangan na mabalong ng mga sabi. Ang Diyos alam niya po yan. Okay, minsan yung mga panalangin na tayo, hindi na natin masasabi sa ating words. Pero umiiyak na lang tayo, lumuluhan na lang tayo. Ang pinakamaganda yan, alam po ng Diyos yan. Amen? Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Di ba? Pero tayong Espiritu, buhay na ngayon to. Hindi yung ating laman, hindi yung ating kaluluwa, yung ating Espiritu, tagalo si Jesus Christ, ang banal na Espiritu ng buhay. Nakipag-unite dito. Kung hindi mo nakakita si Jesus Christ, separated ka sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay hindi ka titirhan. Pero tinanong mo si Jesus Christ, ang Holy Spirit gagawin kanyang bahay. Gagawin kanyang templo. Isisil ka niya. Tatarakan ka niya. Ang Holy Spirit ay Diyos. So, papasok siya sa iyo. Ang gusto naman ng Panginoon, kailangan yung ating emotion control. Hindi siya raging, parang wild waves. Hindi. Ang ating emotion kailangan in control. Sino kumokontrol? Ang ating Espiritu. Ang malakas kailangan ng ating Espiritu. Ang mga Kristiyano kailangan spiritual, hindi emotional. Ang emosyon, andyan lang yan. Pero tayo, nalulungkot tayo, natutuwa tayo, pero hindi yan raging. Hindi yan out of control. Hindi siya out of bounds. Kailangan within the control of the Holy Spirit. Kaya nga bibigyan tayo self-control. Ano yung kumokontrol ng ating Espiritu? Espiritu ng tao. At ang bibigyan ng persa ay Espiritu ng Diyos. Sapagkat naging isa yan. Okay, naging united yan. Okay, ngayon, dahil united sila, tapos, in tune ka pa, ibig sabihin nyo, in tune to the Holy Spirit, lagi ka nag-pray, nagbabasa ng salita ng Panginoon, ginagawa mo yung kalooban niya, malinaw ang communication ng Holy Spirit at saka ng Espiritu mo. Pero pag natatakad ka, emotional ka, raging ang emotion mo, ang iyong spirit ay suppressed. Malabo, parang sa signal, maraming interference. Maraming mga blockages. Hindi mo mag-gets yung communication between your spirit and the Holy Spirit. Therefore, nabubuhay ka sa dictate ng iyong environment and sa dictate of your emotion. And usually, most of the time, it is carnal. Most of the time, it is not of God. Ito hindi sa Diyos. Most of the time, pagsisisihan mo yung mga decision mo pagka dito sa emosyon. Emosyon man yan o intellectual. Kailangan spiritual. Pagka spiritual, clear, pure ang communication between your spirit. Ang spirito mo at ang spirito ng Diyos ay clear. Pati yung emosyon mo ay subdued. Ibig sabihin behave ang iyong emosyon. At ang iyong mind ay renewed. Ibig sabihin ang iyong isip mo ay nakatulog, ayos. Pati reasoning mo ay tama. Common sense mo ay ayos. Okay? Kasapagat ang nangunguna ay Espiritu. Nagigets mo ba? Nagigets nyo, no? Ito yung Espiritu, ito yung kaluluwa, ito yung katawan, pero dito yung reasoning at emotion ng tao. Ang gusto ng Panginoon, unti-unti. Kasi hindi naman tayo sa atin dyan eh. Pero unti-unti, mabuhay ka sa katotohanan, mabuhay ka sa Espiritu. The truth, ang katotohanan, ay buhay ang Espiritu. Okay? At nagpapatotoo ang Holy Spirit. Nakita niyo po ba? Anong pagkakaiba ng Espiritu ito at saka Espiritu ito? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba nito? Espiritu at saka ito. Anong pagkakaiba? Nag-guess niyo? Ha? Anong pagkakaiba? Yung first letter, no? Capital letter, small letter. Ano yung ibig sabihin ng Holy Spirit?
Ito yung human spirit. Okay? Pagka ikaw ay born again, ang espiritu mo ay nananahan ng Holy Spirit, hindi lang siya nananahan, nakikipag-communicate. May communication po yan. Ang espiritu mo, ang espiritu ng Diyos, may mga emosyon din yan. Meron din feelings yan, yan ang love, peace, joy, patience. Kaya pagka nag-living ka, na mahirap. Minsan hindi mo napipil mo na yan, pero lagi bundot kasi yan eh. Gawin mo na. Gamitin mo yung will mo, yung disposition mo, yung decision making mo. Sasambahan kaya kayo? Hindi ko feel eh. Mapulim-pulim. Medyo, medyo walang ako ngayon. Natalo ako sa basketball. Pagka gano'n, emotional lang yung disposition. Pero natalo ka man, malungkot ka man, mapulim man yan, pero sumomba ka pa rin, anong ginamit mo? Hindi yung emosyon mo. Anong ginamit mo? Yung free will mo. Amen? Merong free will ang tao. Dito sa emosyon ng tao, dito sa kanyang kaluluwa, meron siyang intellect, meron siyang emosyon, meron siyang free will. Ang free will ay ito ang pinaka-importanting bagay sa tao. Ang tao po kasi hindi ka mo robot ng Diyos eh. Ay ikaw, robot kita ha. Whether you like it or not, maligo ka. Whether you like it or not, sumunod ka sa akin. Hindi tayo ganoon. Meron tayong decision, meron tayong disposition. Kaya nga ako, pinagpipilihan kayo, andito yung paglakad sa laman. Andito yung paglakad sa espiritu. Pag lumakad pa kayo sa laman, sa kabila ng inaaral ko ang paglakad sa espiritu at laman, pinili nyo ang laman, kanino kasalanan yan? Dito, sasabihin yung paglakad sa laman. Pangangalo niya, anong mga kasalanan niya. Tapos dito yung paglakad sa espiritu, paglilingkod, evangelism, humility, love, andito. Pag pinili mo pa rin ang sa laman, sino may kasalanan? Siyempre ikaw, kasi nga meron kang free will eh. Tama mo ba? Sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, nakita niyo ba yan lahat ng nalaman niya? Pwede mo kayo nila dyan eh. Huwag niyo lang kainin yung nasa gitna. Yung pagkakilala mo bulit masama. Eh, anong ginawa nila? Kinain pa rin nila eh. Kanino kasalanan ninyo? Kay Adan. Hindi kasalanan ng Diyos yan. Muna ang Diyos na nagkakasala. Okay, so meron tayong free will. So, ang tao, actually, ang mature, ang adult, ang mature na tao, hindi nabubuhay sa feelings. Ang mga immature, ang mga bata, baby, nabubuhay sila emotion. Emotion lang ang kanila, parang instinct. Pero ang tao hindi nabubuhay sa instinct. Ang mature. Okay, una-una, hindi rin sa intellect. Huwag mong malaki matalino ka. Ang pagmalaki mo, ang gawin mo, ano yung communication? Ano yung orders? Ano yung memo ng Espiritu sa akin? Mas masisense mo yan. Sensing of the Spirit, intuition, masisense mo. Okay, tapos, pagka may nabasa ka sa Bible, kaya may binigyan ng emosyon, ang sense ang Holy Spirit sa iyo, gamitin mo rin ang isip mo. I-examine mo yung message na binigay sa iyo. Siyempre, ano mo muna, analyze mo. Galing ba sa Diyos ito o galing kay Satanas? O emosyon lang ito? O biglang isip lang ito? So, di ba? Magagamit natin ngayon yung isip natin in assistance doon sa ating espiritu. Meron po tayong espiritu. At ang espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo ano sinasabi? Tayo ba ba? Amen. Tanong ko sa inyo ngayon, malinaw po ba ang communication nyo na kayong mga anak ng Diyos? Pero hindi ako sasalita niya. Kayo, anak ng Diyos. Malinaw ba ang bulong ng banal na espiritu sa iyo, ikaw maalalgalay na ng Diyos? Umalaman. Yung mga interferences, wala akong signal. Ang nakakalaman mo yan yung suri ng emosyon. Kasalanan. Reasoning. Human reasoning. Yung nakakalaman. Kailangan masaguyan. Makontrol. Amen? So yun po. Kaya kailangan natin manalangin. Panginoon, nagpapasakot po ako sa banal na Espiritu. Amen? At kung mga anak ay tagapagmana nga. Napakaganda, no? Kanina, matatawag natin ang ama. Sino ang ating ama? Si
Si Bongbong, BBM. Sino ang ating ama? Ang mayor? Ang gobernador? Ang Diyos. Ang ama natin walang hanggan. Hindi siya matatalo. Hindi siya mapapalitan. Ang ama natin, hindi na mamamatay. At pwede tayo lumiyak sa Kanya. Aba. Tata. Okay? Pwede na manalangin. Tapos ang Espiritu, the Spirit, nagpapalutos yung Espiritu, tapos mga anak tayo. Imagine niya, anak ng Diyos. Dahil tinatag mo ang kanyang tag-isang anak. Mga tagapagmana na, alin ang ating mamanahin? Ito bang lupang ito? Itong natitira mga lupa rito sa subdivision? Ang malolos? Ang kapalit? Ano? Ito may masusunod lahat yan eh. Ang mamanahin natin ng langit. Amen? Yung mamanahin natin. Ano gusto yung manahin langit o yung impyerno? Ha? Ano gusto yung manahin langit o yung impyerno? Siyempre yung mga wala kay Kristo sa impyerno yan. Pero yung mga believers, tumanggap kay Jesus Christ, nagsisi na kanilang kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa kanilang buhay, kinilala nila na si Jesus sa kanyang kamatayan ay para sa kanyang kasalanan at siya'y inilibigan tuloy ng buhay. Kinilala niya yan, pinaniwalaan niya yan. Sa kanyang sarili, tinanggap niya si Jesus Christ. Siya'y anak ng Diyos at tagapagmana siya ng Diyos. Kung anak ka nga, ikaw ay tagapagmana. Amen po ba? Mayaman po ba ang ating ama? Meron pa tayong mamanahin sa Kanya. Sa ating salaman, alam niyo po ba kung anong inanak ko? Bible. Binigyan ng Bible. Okay. Hindi ako binigyan ng lupa, wala siyang lupa. Ibig sabihin, hindi siya mayaman. Physical, material. Pero ayos lang yun. Kasi meron akong tunay na ama. At ang tatay ko sa laman, kapatid ko lang siya dito sa tatay ko nasa akin. At kami parehas na tagapagmana. Ano po ba? Actually, tatay ko ano na siya. Okay. So, dati ang panalan ng mga kapatid malapit na. Sa mga nangyayari na kung nasisense nyo at observan kayo sa prophecy, wala ko na. Okay? Tagapagmana na. Mga tagapagmana sa Diyos. Ano po ba? Magandang pribileyo ba yan? Anong ginawa ko para ma-deserve mo yan? Anong ginawa mo? Para maging deserving ka? Wala, di ba? Wala tayong ginawa. Hindi nga natin nasunod na kautusan eh. Hindi nga tayo gumawa ng mabuti para ma-deserve natin yan eh. Ang tawag ko dyan, biyaya. Habag lang. Biniyaan tayo ng Diyos. At ngayon, tinanggap natin si Jesus Christ at anak tayo ng Diyos Ama, ang Banal na Espiritu ay nakatira sa atin, nagpapagtuon na tayo kanyang mga anak, tagapagmana tayo ng Diyos. At mga kasama tagapagmana ni Kristo, co-heirs. Kasama, ibig sabihin, lahat ng mamanahin ni Kristo, mamanahin din natin. Joint heirs. Pagka joint, meron kang kapatid. Meron kang, let's say, meron kang kuya, dalawa kayo. Okay? Meron mayaman ng tatay nyo. Ang mamanahin nyo ay ate, di ba? Kung ano mamanahin ng kuya mo, mamanahin mo rin. Ganun din po tayo, ang mamanahin natin. Okay? Ang mamanahin ni Kristo, ang kay Kristo, sa atin din po lahat yan. Ang mamanahin ni Kristo ay mamanahin din po natin. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ isa tingnan mo nga, John 14. Okay? Ito po yung mamanahin natin. Dito sa mundo ito, mga kapatid, bumibigyan ba, pinagpahala tayo ng Panginoon dito ng mga properties, Christian. Pero alam niyo, alam na natin ang tendency niya ang eventualities niya masusunod lahat yan. Masusunod ko lahat yan. Okay? Kaya ang mga binibigyan na blessing ng Panginoon sa atin dito, para lamang masustain ang ating pangangailangan. Para din masustain yung pangangailangan ng iglesia. Ang ganda lang. Huwag kang aasa na ito magiging forever. Hindi po, walang forever po sa mundo. Ang ating mana ay hindi forever. Sabi niya rito, no? Huwag magulumihan ang inyong puso. Sa ibang salita, huwag mabalisan ang inyong puso. Magsasampalataya kayo sa Diyos. Diba? Sa Diyos tayo lagi magtitiwala. Hindi sa tao, hindi sa pera mo, hindi sa bank
magsasampalataya naman kayo sa akin. Oh. Ibig sabihin po rito, di ba, binabawalan Diyos sa magtiwala sa kapwa at sa sarili. Pero ang Diyos, ang sabi niya, magtiwala din naman kayo sa akin. Sabi ni Kristo, magtiwala din naman kayo sa akin. Meaning to say, si Jesus Christ, kahit nagtako siya, pero Diyos din siya, pagtitiwalaan natin. Amen? Ito, sa bahay ng aking Ama, which is Ama na rin natin, ay maraming tahanan. Sa ibang salin, meron ba yung salin ng Tagalog siya? Sa ibang salin, maraming silid. Sa English, siya yung mansion. Yan. Dwelling places. Sa ibang salin, mansions. Okay. There are many dwelling places in my Father's house na tatay bilhin nyo. Siya ba rin sa Tagalog? Okay? Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagat ako ipaparoon upang ipaganda ko kayo ng dapat karangalan. Kailan po ako umakyat uli si Jesus Christ sa langit? Di ba? 2,000 years ago na. Okay, sabi. Anong ginawa? Isa sa mga ginawa niya upang ipaganda tayo ng dapat karangalan. Una, ang ginawa ng Panginoon ay nakaupo sa trono, Diyos Ama. Ay, Diyos Anak. Nung namatay siya, nilibigat mo rin ang buhay, tapos umakit siya sa langit, nakaupo na sa kanyang trono sa kanan ng Ama. At pinapanalangin tayo na ginagawa ni Jesus Christ. At tayo ay siya'y namamagitan para sa atin. At ang isang palang ginagawa niya rito, pinaghahanda niya tayo ng damang talagyan. Imagine mo yan. Amen? Oh. At literal yan, no? Literal. Ibig sabihin na literal. Pagka bahay, anong nakikita mo sa bahay? May pinto, may bintana, may ceiling, may walls, may flooring. Ganun din. Amen. Kaya nga, kung babasahin mo yung ibang mga Bible sa Revelation, ang kalsada doon ay ginto. Mayroong new heaven, new earth. Okay? So, yun ang ready para sa atin. Nung isang araw, ang siniyento sa aking pamilya, ay yung Revelation 21, at Revelation 22, hindi ko binasa lahat kung wala pa mga ibang ano. Sabi doon, wala nang pain. Doon, wala nang pain. Wala na rin ano doon, sakit. Wala nang kamatayan. Diba yung nakakalukot kamatayan? Hindi tayo mamamatay doon. Kung wala pa doon, walang dagat. Kasi ang dagat na yun, it divides. Sea divides. Wala nang dagat. Pero meron ilog. Ang ilog ay from Euphrates River, sabi siya ipapasok doon sa New Jerusalem. Yung tubig ng buhay. Tapos merong puno. Maraming mga puno, pero merong special na puno. Yung isang puno doon, kada buwan, nagbubunga siya ng 12 klase. Imagine mo yan, kada buwan. Awa ngayon, August, ano yung 12 buwan yan? Baka may santo, may pakuan. May pakuan, hindi naman nakapuno. Merong avocado, may apple, may dalawa. Next month ba naman? Tapos yung mga tao sa amin ay gamot sa mga bansa. Yun ang ating lugar. Yun ang ipapamana ng ating Diyos. Alam niyo, yun ang purpose niya nung pumakay agad. Ang purpose ng Diyos, original tayo sa tao, i-bless niya ang tao. Ang problema ng tao yung nagkasala. Pero ang binalik niya yan kay Jesus Christ. Naghahantay na lang tayo. Mga kapatid, alam niyo po ba, magkapanganak mo dito, tapos ngayon tumanggap kay Jesus Christ, hindi pa naman tayo umalis sa lumang ito sa mundo nito. Ang tao magmula ng dalangin ni Adan, nandito na sa mundo. Ang problema lang sa mundo nito, matagal pang dalangin ng Diyos ang si Adan at Eva, andito na sa Satanas. Dito siya nanapol eh. Ito yung kanyang domain, ang mundo. So pagkapanganak mo rito, hanggang sa mamatay ka, may darkness dito. Kaya ka may sakit, may kamatayan, may kasalanan. Ito yung ating nakagis ng mundo. Pero hindi ito para sa original na plano niya sa tao. Ngayon, kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ, mananatili ka nakasumpa. Pero pag tinanggap mo si Jesus Christ, babalik niya yung original. Mas maganda pa sa original. Amen po ba? At yan mga kapatid, yan ang mamanahin natin sa ating mga. Sapat ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng
Romans 8. Okay? Napakaganda na po. Yan ang ating kapalaran. Pagka-faith tumanggap kay Jesus Christ. Tuloy natin, no? Verse 17. At kung mga anak ay tagapagmana, at kung mga tagapagmana ay kasama tagapagmana ni Kristo, kung kayo'y makipagtiis tayo sa Kanya. Kasi si Jesus Christ, yung pumunta siya dito sa lupa, nagtiis siya rito eh. Pero 3.5 years, yung magkataon-taon lang siya nagtiis na pagtiis na yan eh. Tapos makasama niya ang kasalanan, pagtiis na yan. Tapos kung siya'y patayin, parusahan, patayin, libing, muling nabuhay, pagtiis pa rin yan. Pero ang gusto ng Panginoon, dahil hindi naman tayo forever dito, hindi tayo permanent dito, temporary lang tayo dito, mga manlalakbay lang tayo dito, makipagtiis tayo. Be ready! Ang ating mind, i-ready ninyo ang buhay dito sa mundo, mga kapatid, is not a party. Maraming mga tao, Kristiyano hindi, ang akala nila, pagkapanganak nila dito, it's a big party. Kailangan yung sumaya ka lang, party sa party. Mali-disappoint ka. Ang buhay ko ito actually is a journey. And it's a classroom. Journey at classroom. Ibig sabihin, pagka journey, hindi ka na nanatili yan. Dadaan ka lang yan. So, kung meron kang destiny, meron kang destination. Classroom, you're learning. Sa mga experiences mo, masakit o hindi masakit, every day, natututo ka. Are you getting your lessons? Sa mga nangyayari sa buhay mo? Or are you bad in learning? Okay? Kaya kung mag-test tayo, kasama niya, upang tayo luwalhati ng mga kasama niya. Yes, ililigtas ka ng Panginoon pag talaga mo si Jesus Christ, pero wala kang glory. Hindi ka niya isasama sa honor mo. Hindi ka niya sasama sa mga honor rolls. Kung ikaw ay hindi nagpag-tiis sa Kanya. Diba? Kaya yung mga Kristiyanong nagtitiis para sa Panginoon, meron, yes, pumunta tayo sa lahat sa langit eh. Pero doon sa pagpaparangal, alam ng Panginoon kung sino yung nagpag-tiis sa Kanya. Amen? O kung nabubuhay lang, pang sarili. Ayaw po ay magpag-tiis na kasama siya upang, for the purpose, dumalhati tayong kasama niya. Verse 18, final last verse. Sapagkat napatutunayan ko, sabi ni Pablo, na ang pagtitiis sa panahon ito, pero talaga po pagtitiis eh. Kaya yung mga nangangaral na mga pastor, sabi pagkatong ka kay Jesus Christ, wala nang problema, magiging prosperous ka, dapat dalawang sakit mo, puro blessing, ito pong blessing. I do not deny blessing. Pero yung po ay hindi puro blessing. Hindi 100% blessing. Actually, baka nasa 10% lang ang blessing. Ang marami ay reality. Amen? Ang reality ng buhay. Ano yung reality ng buhay? Nagkakasakit ka. Minsan, napuputpulang ka ng kuryente. Minsan, kailangan tumigil ang mga anak mo sa pag-aaral. Binubuli ka, pinipersecute ka. Yung mga unang believers sa first century, pinagpapatay, pinuputulan ng ulo. At blessing ang pinag-uusapan ka, nayayaman ka, kataan ng buhay mo. Kung paralaan tayo sa Panginoon ng blessing, praise God, pero for the purpose of His glory. Kung paparaan tayo ng Panginoon sa mga sufferings, praise God din. Alam mo ba? Pero minsan, ano yan? Kombinasyon. Sapagkat napatutunayan ko, sabi ni Pablo, ibig sabihin ni Pablo, totoo ito. From experience, I'm speaking from experience, and from the testimony of the Spirit, na ang pagtitiis, mayroong pagtitiis, pero ang pagtitiis sa panahon ito, galing ko po kayo kapatid, gaano mo tayo mabubuhay sa mundo ito? Kung sabihin mo 100 years, di ba? Let's say, imagine nyo yung 100 years, no? Kung ganito ang 100 years, paano naman natin susukatan yung eternity? 100 yan. Wala dito ang eternity hanggang saan? Hanggang doon sa electric fan, eternity yan. Hanggang sa labas ng bahay. Measureless. Tama ko ba? Kung ang buhay natin sa mundo ito ay so
naghihirap na tayo. Minsan, itasagap ka, nangangarap ka ng gospel, pagkawalan ka, misunderstand ka, so what? Kung ang naghahantay naman nga sa atin, pagdating sa panahon ito'y, hindi karapat dapat may tumbas. Hindi karapat dapat cannot be compared. Yung 100, cannot be compared sa eternity. Cannot be. Hindi pwede. Masisira ang competition. Okay? Hindi pwedeng itumbasan sa kalwalatiyang maahayag sa atin. Yung pamana ng ating Ama. New heaven, new earth. Eternity. Wala nang mamamaya, wala sa Diyos sa Ama. Kung ikaw ay nanay kay Kristo Jesus, kung tinanggap mo si Jesus. Pero kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ, eternity na rin. Mahirap na nga ang buhay mo rito. Kung wala ka na Kristo sa puso, baka mahirap ka. O mayaman ka man, pero may mga kahirapan dito. Tapos mahuhulog ka sa impyerno. At ang impyerno, eternity yan. Mahirap na rito, na impyerno ka pa. Double whammy. Mahirap na rito, impyerno ka pa. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Judas, di ba si Judas? Hindi naman bumaganda ang buhay ni Judas, isang treasurer. Sigang tagahawak ng pera. Tapos, puro pera nasa utak. Binenta niya si Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon, mabuti pang hindi nga namin pinanganak. Kasi kung lang ang buhay niya rito, nagpakamatay pa. So, lalo pumunti. Isa siya pupunta ngayon. Sa impyerno. Anong buhay niya sa impyerno? Hanggang ngayon, 2,000 isa doon ngayon. Hanggang ngayon. Actually, hindi na impyerno, Hades pa yan. Pero parang semi-impyerno na rin. Pagdating ng Great White Throne, itatapon ng Hades sa impyerno, kasama na sa Satanas. Eternal. Kaya nga matatapos ang eternal. Hindi mo may mind. Naka 1,000 days ka, hindi ko lang sisimula. Pero nararamdaman mo sakit. Tuwing nag-aralan natin sa siyan ko sa Wednesday. Ngunit sa mga luwa, sa mga pamagsama sa Diyos-Diyosan, sa mga kukulang, sa mga makikiyapid, sa mga sumasamba sa Diyos, sa mga masinungaling, ang kanyang bahagi ay sa dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang kalawang kamatayan. Siya yung kaya di ba? Meron mo ba? Ang diadala naman, ng mga nakay Kristo, meron heaven. So yung buhay natin ngayon, mga kapatid, hindi tayo magdidesisyon. Gamitin natin yung will natin. Hindi ka robot. I cannot decide for you. Hindi ako pwedeng mag-decision para sa iyo. Ikaw mag-decision para sa iyo. Ilalakad mo lang sa iyo ang pagpili. Ginagamit kami ng Panginoon to speak the truth. And the truth is Jesus Christ. Tatanggapin mo ba siya o tatanggapin mo siya? Paniniwalaan mo ba na si Jesus ang tagapagligtas mo? O doon pa rin sa paniniwala mo natin? Sa iyong sarili at sa iyong religion. O si Jesus. Ang pinapakaral namin dito si Jesus Kristo Jesus pa. Ang Diyos anak na nagkakuan ka. Amen. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw sabi ko. Para bumoboto Panginoon, Jesus binoboto kita. Tatanggap kita. Nagsisya ko ang mga pagkakasala. At tawarin mo ako. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa puso. Ikaw sabi mo siya. Kahit na ngayon, makakarin dito. Ngayon, pag Kristiyano ka naman, andito kami. Para bigyan kayo ng choice. Mabuhay ka sa laman o mabuhay ka sa Espiritu. Yung buhay mong konti, pagkatapos na ligtas ng Panginoon, konti na rin. Sabi na ng ni Pedro, ang buhay parang mga bulaklak sa parang. Pag umaga ngayon, ganyan, nakita mo, ang ganda. Mamayang hapon, tignan mo, ano yan, datang. Amen. Ganun lang ang buhay natin. Christian na bigyan ang buhay na walang gan. Pero yung buhay mo ito, ang gagawin mo? Bakit ka may buhay? Anong purpose ng Panginoon sa iyo? Para mabuhay ka sa laman? Magipaglaban ka sa Diyos? Kumontra ka sa gusto ng Panginoon? Hanggat gusto mo? Hanggat sa parusahan ka niya? Hindi ka nahulog sa impyerno eh. Maging pasaway ka sa harapan ng Diyos? O lumakat ka ng naaayon sa banal na Espiritu?
You have to decide. You have to, kailangan po exercise nyo yung decision making power. Yes, Lord, mula ngayon, gusto ko magpagamit sa iyo. Mag-desisyon kayo. Igagalang ng Diyos yan. Ang Diyos hindi rin mag-decide for you. He will not decide for you. Hindi ka nga nila ginawang robot eh. You decide for yourself after you have known or after you have heard the truth. Napakita namin ang katotohanan. Sabi ng Bible, siya ulitin natin sa verse 13. Dito na ako mawakas. Choice mo yan, no? Choice. It's your choice. Sapagat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ano yung consequence? Mamamatay kayo. So may consequence lang ang ating ginagawa, may consequence. Pipili ka lang. Dadapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, anong mangyayari sa inyo? Mga bubuhay kayo. It's up to you now. Bilang mga Kristiyano. Anong decision, anong direction ang pipili. Amen? Now, sabi nga nila, I rest my case. Everyone natin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Ipinaalala niyo sa amin, ipinuturo niyo sa amin ang katotohanan ng mga salita. So precious, so valuable, upang i-apply namin bukas, ngayon, bukas, and every day of our lives. Panginoon Diyos, Lord, salamat. Pagpala ng Espiritu, submit. Sa Panginoon ng Espiritu, resist, reject Satan. Para mga pinapaisip niya sa tanas sa aming isip, ang mga panlalason sa tanas sa aming Espiritu, we resist, we rebuke. Ang mga suggestion na binibigay na sa aming kaisipan, we resist, we rebuke. Panginoon Diyos, ang Panginoon ay susunod sa Diyos na buhay. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay? Sige po,